Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. At hindi mapagkakatiwalaan, ito ang kwestyong ibinato ni Senator Judge Robin Padilla sa paiba-ibang affidavit ni Arturo Las Cañas na ginamit ng prosekusyon sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. Kasunod dito, nanawagan si Padilla sa prosekusyon na iwasang iharap ang mga testigong may kinakaharap na kaso. Yan at iba pang update sa balitang hatid ni Angel Pastor. Natapos na ang pagsalang ng huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Attorney Melvin Matibag para sa Article 4 ng impeachment case na umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte. Sa interjection ni Senator Judge Robin Padilla, pinuna nito ang prosekusyon kung bakit kailangan pang gamitin ang affidavit ni Arturo Las Cañas, gayong napatunayang pabago-bago ang mga pahayag nito. Kwinisyon ni Senator Judge Robin Padilla si Lead House Prosecutor Jervil Luistro kaugnay ng magkakaibang pahayag ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas. Ginamit ng prosekusyon ng affidavit ni Las Cañas upang suportahan ang alegasyon ng pattern of violence sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng umano'y mga pagbabanta ni VP Sara. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Hindi direktang sinagot ni Luistro ang tanong ni Padilla. Sa halip sa presiding officer siya nagbigay ng tugon. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot. pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Pinuna rin ni Padilla ang pagharap ng prosekusyon sa mga testigong sina NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Calilong na may kinakaharap umanong kaso. Bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas.
Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Matatandaang noong Day 5 ng impeachment trial nang sumalang sa witness stand si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, naungkat ni Padilla ang mga reklamong perjury, robbery, extortion at theft na umano'y isinampalaban dito sa ombudsman. Paglilinaw naman ng prosekusyon na verify umano nilang walang nakabingbing kaso laban sa dalawang prosecution witnesses. Samantala, kwenesyon ni Senator Judge Amy Marcos ang silbi ng Special Task Force ng NBI ngayong nagpapatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo't wala pa namang aktual na naganap na assassination. Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Paliwanag naman ni Matibag, dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon ay pumayag. mula dito sa Senado para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Pinatikos ng isang legal expert ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court at sinabing kulang ito sa kredibilidad dahil umano'y nakabatay sa hearsay at personal na opinyon. Narito ang ulat ni Kyle Selva. Sa pahayag ni Attorney Raymond Batu, dapat ay naglahad lamang si Matibag ng mga katotohanang batay sa kanyang personal na kaalaman. Ngunit aniya, nagbigay ito ng mga personal na opinyon at legal na konklusyon na hindi nasaklaw ng isang witness. The problem is that nagdadagdag na po siya ng personal opinion and conclusion of laws. And for which he is no longer acting as a witness but already a prosecutor sitting on a witness stand, no? Iginit din ni Bato na hearsay ang karamihan sa mga pahayag ni Matibag dahil wala umano itong direktang personal na kaalaman sa mga pangyayari. Kinwestiyon din niya ang naging tugon ni Matibag nang tanungin kung may coaching bago ang pagdinig. Na niya ay nagmistulang scripted ang testimonya. Yung sinabi kagaya defensively na, ay, hindi ba ako kinoach? Wala akong coaching nangyari and this everything, no? But if you'll notice talaga, what it happened is that scripted po talaga ang testimony. Ayon kay Batu, mas makabubuti sanang nakatuon si Matibag sa resulta ng kanyang investigasyon kaysa sa pagbibigay ng mga opinyon. Samantala, sinabi ni Batu na hindi sapat ang isang insidente upang patunayang may pattern of violence si Vice President Sara Duterte. Aniya, hindi rin naipakita ang buong konteksto ng insidente sa sheriff noong alkalde pa ng Davao si VP Sara. Giit niya, may tuturing pa nga itong pagtatanggol sa mga residenteng apektado ng demolisyon at hindi ebidensya ng karahasan. That could not be considered as a pattern of violence, no? It would be mean also, for me, it would mean even championing and protecting the innocent from the power. Magpapatuloy sa paglilitis ang Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kyle Selva, SMNI News.